po ako magsisend kung wala po yung pera. Di naman po ako magsisend kung wala pong pera. Sobra talaga yung strike ng mga tao dito eh. Binibigay na pera ko eh. Dito nga habang nagbabantay ng tindahan yung asawa ko mga master. Biglang lumapit tong tao na to at magpapakashin daw siya mga master pero wala naman siyang dalang pera. Bali ang modus na ito mga master, meron tong dalang cellphone at meron siyang kausap dun sa cellphone na yon at ipapakausap siya sa iyo. At pipilitin kang isend yung pera dun sa number na binigay niya kahit wala naman siyang pambayad mga master. Panoorin nyo hanggang dulo para hindi kayo mabiktima ng scammer na to. Binibigay na pera ko eh. Magpakashin po bang binigay ko na po yung number ng kapatid ko sa inyo. Opo, andito na po yung number. Siyempre hindi naman po ako magsisend kung wala po yung pera. Di naman po ako magsisend kung wala pong pera. Andyan yung kapatid, pakibigay na sa kapatid ko, kausapin ko. Kuya, Oo. Ano kapatid? Sobra talaga yung strike ng mga tao dito eh. Hindi kasi nadala na sila ng scammer. Nadala na sila daw. Sige. may akala nyo madadali nyo ako ha. Akala nyo may scam nyo ako ha. Magpapakash in, walang pera. Hindi ako uto-uto. So dito nga mga master, meron na una sa kanyang bata na nagpa-Gcash din at ito tingnan nyo yung nakapulang tao na yan. May kausap yan sa cellphone mga master pero yung kausap niya kasabwat niya din. Tingnan nyo yung mga susunod niyang gagawin. At dito nga nakahanap na siya ng tiyempo para bumuelo. Bali nagbigay siya ng number dito sa asawa ko master. Bali magpapa-cash in siya. Bali magpapa-transfer nga siya ng pera dito via Gcash mga master. Yun yung asawa ko yung magsisend dun sa number na binigay niya. At syempre lalo na ganito na hindi namin kakilala at bago mukha lang, hindi kami basta-basta nagtitiwala. Dito ngayon nagbibigay na siya ng number para isend na ng asawa ko yung 5K na ika-cash in niya. Pero yung kinukuha na ng asawa ko, yung 5K na cash, tila wala itong maibigay sa asawa ko. At yung kausap niya sa cellphone, ginawa niya, binigay niya dun sa asawa ko yung cellphone at pinakausap sa asawa ko. At kung mapapansin yung mga master, yung tinanong ng asawa ko nasaan yung pera, bigla na lang siyang tumalikod at biglang lumayo. Eh, wala pa pong binibigay na pera. At dito kausap nga ng asawa ko yung kasabot niya sa cellphone mga master. Opo, andito na po yung number. Di naman po ako magsisend kung wala pong pera. At dito binalik na nga sa kanya yung cellphone niya mga master dahil hindi umabra yung pangi-scam nila sa asawa ko. Sobra talaga yung strike ng mga tao dito eh. Hindi kasi nadala na sila ng scammer. Istrikto talaga kami mga master pagdating sa pera dahil hindi basta-basta yung halaga na hinihingi nila. Kaya hinahinala talaga yung kilos na ito mga master kasi sobrang aligaga niya at hindi siya mapakali. At ayun mga master, hindi umubra sa asawa ko yung pang-i-scam nila kaya umalis na lang ng luhaan yung scammer. Tandaan nyo yung pagmumukha na itong tao na itong mga master, scammer yan ng Gcash. Bali ang modus na itong lalaki na itong mga master, meron siyang kausap sa cellphone at ipapakausap sa iyo. At mamadaliin ka at lilituhin ka para maisend mo kaagad yung Gcash. Tapos bandang huli, wala naman din siyang pambayad sa iyo. Kaya mas mabuti kung may magpapakasin sa inyo, lalo mga ganitong itsura. Kunin nyo muna yung bayad bago nyo isend yung pera. Dahil hindi basta-basta yung 5K dahil napakahirap kumita ng pera ngayon mga master. At magugulangan lang kayo ng mga scammer na ganito. Pa-share na din ang video na to mga master para maging aware yung iba pa na mabibiktima nito. At paki-comment down below na lang din mga master kung nakita nyo na yung pagmumukha nito para mahuli na to at wala na mabiktima pa.